Nagpapatuloy po tayo sa ating serye na ating pinamagatang How Great Thou Art, the Incommunicable Attributes of God. Ito po ang mga katangian at kalikasan ng ating banal na Diyos. At ang title po ng ating mensahe ay Ang Diyos na may ganap na kaalaman ng lahat. Ganap na kaalaman ng lahat. Bago po tayo makarating sa Psalm 139, 1-6, usually po ang ating practice ay iisa-isahin po natin yung mga verses ng ating teksto. Pero bago po tayo makarating doon, ay magbibigay po ako ng konting panimula tungkol sa doktrina ng omniscience ng ating Panginoong Diyos. Ang ating pag-unawa ng mga katangian at kalikasan ng ating Diyos ay mahalaga sa ating buhay. Sapagkat ito ang magdidikta ng ating pananaw sa ating mundo, ang ating world view. Sa ating kapwa-tao, paano natin sila titignan at pakikitunguhan, sa ating mga ari-arian at yung mga pagpapalang binibigay sa atin ng Diyos, sa ating kapaligiran, sa ating environment na ibinigay sa atin ng Diyos bilang pagpapala niya sa atin, sa ating kabuhayan at sa ating mga hanap buhay at lalo na sa ating kinabukasan. So napakahalaga po na matutunan natin ang mga katangian at kalikasan ng ating kagilagilalas na Diyos. Ang aming pundalangin, mga kapatid, ay sa ating pag-aaral ng ito, sa ating pagkakilala ng kung gaano kataas, kung gaano kalawak, kung gaano kalakas ang ating Panginoon, ay lalong mapaigting natin ang ating pananambahan sa Kanya. At hindi lang po yun, lalusan tumibay ang ating pananalig at pananampalataya sa ating Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na may ganap na kaalaman ng lahat. Napakahirap pong imaginein po yun, sapagkat tayo po limitado ang ating kaalaman. Ang ating kaalaman ay nalilimitahan doon sa mga bagay na napag-aralan lamang natin. O yung mga bagay na narinig natin, napanood natin, nabalitaan natin, na diniskurso sa atin. Ganyan po ang ating pag-unawa sa pagiging maalam. So kung kanina nga pong umaga, pinatanong ni Pastor Larry, sino ba sa inyo ang naniniwala na ang ating Diyos ay intelligent? Taas ang kamay. Marami po talagang naniniwala na siya ay intelligent, no? Pero ang definition po ng intelligent sa dictionary is someone who is very good in learning and acquiring information. Doon sa definition na yon, hindi po intelligent ang ating Diyos. Sapagkat siya, alam na niya ang lahat. Hindi na niya kailangang pag-aralan. Hindi na niya kailangang basahin. Wala siyang kailangang pakinggan. Wala siyang kailangang konsultahin. Sapagkat nasa sa kanya na lahat ang kaalaman. So tandaan po ninyo yun, ang ating Diyos ay hindi po intelligent. Siya po ay omniscient. Galing po sa dalawang Latin word. Omni, all, no? Scientia, no? Knowledge. All-knowing. No? All-knowing. Nung last time sa series na ito, ang pinag-aralan po natin ay yung omnipotence ng ating Diyos. Ang kanyang pagiging almighty. Almighty. Ngayon naman titignan natin ang kanyang pagiging all-knowing. Ang Diyos ay Diyos na may ganap na kaalaman ng lahat. Naway maunawaan natin ang napakadakilang katotohanan na ito upang lalong lumalim ang ating pananambahan at pananampalataya sa Kanya. Una, tignan natin, ano ba ang kahulugan ng ganap
na kaalaman ng Diyos. What does it mean to be omniscient? Ano ang kahalagahan nito? Marami pong mga definition. Ang sabi po ni Dr. Grudem sa kanyang aklat na Systematic Theology, God fully knows Himself and all things actual and possible in one simple and eternal act. Napakasimpleng definition pero napakalalim po. No? Ang sabi naman ng International Standard Bible Encyclopedia, omniscience is the condition of knowing everything, an attribute of God. To know everything. Pero maganda po yung napiling definition ni Pastor Larry at akin pong ulitin dito, God is infinite in knowledge. He knows Himself and all other things perfectly from all eternity, whether they be actual or merely possible, whether they be past, present, or future. He knows things immediately, simultaneously, exhaustively, and truly. Yan pong definition galing kay Dr. Henry C. Thiessen sa kanyang Lectures in Systematic Theology. Malalim po mga kapatid at parang mahirap unawaan, ngunit titignan po natin kung makikita natin sa mga talata ng banal na kasulatan kung anong sinasabi nila na nagpapahiwatig ng omniscience o ang ganap na kaalaman ng ating Diyos. Una sa lahat, ang kaalaman niya ay walang hanggan. Batid niya ang lahat sa lahat ng oras. Meron pong naging pelikula recently, Everything, Everywhere at All Times. Tama ba yung title ko? Ha? Everything, Everywhere, All at Once. No? Nanalo po ng Best Actress si Michelle Yeoh dahil po sa kanyang role. Hindi ko po napanood itong pelikulang ito pero napanood po ng aking pamilya, mga anak. At giliw na giliw sila sa pelikulang ito at nanalo nga po ng maraming award. No? At, pero yung title po ang nagustuhan ko. Everything, Everywhere, All at Once. Ganun po ang omniscience ng ating Diyos. Mantakin nyo na alam nyo ang lahat, no? Infinitely. Walang hanggang kaalaman. At alam niya, batid niya ang lahat sa lahat ng oras. Yung alam niya po today, alam niya po nung nag-umpisa siya. Kailan ba siya nag-umpisa? Wala siyang umpisa eh. He is eternal. So from eternity past to eternity future, walang nadadagdagan sa kanyang kaalaman sapagkat kumpleto na at ganap na ang kanyang kaalaman. Alam niya ang lahat ng nangyayari. Alam niya ang lahat na mangyayari. Napakahirap unawain ang ganong klasing katangian ng Diyos. Ngunit kung meron tayong aasahan, kung meron tayong paniniwalaan, kung meron tayong pananampalatayanan at paninindigan, hindi ba't mas mabuti na doon sa nakakaalam ng lahat, ng ganap, na batid niya ang lahat sa lahat ng oras. Sabi ng Psalms 147, basahin ko verses 4 and 5. No? Ang sabi dito, He determines the number of the stars. So alam niya ang bilang ng lahat ng bituin. Ang sabi ng mga scientifico, ang mga bituin daw ay billions if not trillions. Ang dami. He determines the number of the stars. Ito pa, He gives to all of them their names. Pinangalanan niya ang bawat isa sa mga bituin. Great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure. Kasi nga naman mga kapatid, hindi natin mabilang ang dami ng bituin.
Alam niya ang bilang ng dami ng bituin. At hindi lang yon, alam niya at binigyan niya ng pangalan ang bawat isang bituin. Bilyon, trilyon ang bilang. Marami sa kanila, mas malaki sa ating araw. Ganon ang kalawak ang pagiging walang hanggan ng kaalaman ng ating Diyos. Sa Job 12:13, ang sabi doon, with God are wisdom and might. He has counsel and understanding. No? Sa Job 28:24, ang sabi doon, for He looks to the ends of the earth and sees everything under the heavens. Tayo nga kung minsan, ang hindi natin nakikita, yun lang nasa likod natin. No? O yung nandito sa tagiliran natin, bahagya lang natin na aninag. No? Siya, nakikita niya ang lahat na nasa ilalim ng langit. Ganun po kawalang hanggan ang kaalaman ng ating Diyos. Pangalawa, ang kaalaman niya sinasakop ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang kinabukasan. Past, present, and future. Alam na niya ang lahat na nangyari, nangyayari, at mangyayari. No? Sabi sa Isaiah 46, verses 9 and 10 ay ganito. Sa Isaiah po, binibigay ng Diyos through the prophet Isaiah ang mga propesiya tungkol sa isang bansa na tutulong sa Israel at tungkol sa pagbabalik ng Israel sa kanyang lupa at kung ano ang magiging kinabukasan ng Israel. Sinasabi niya ito upang ipahiwatig sa bayan na siya ang nakakaalam ng lahat at kontrolado niya ang lahat. Kaya ganito pong sabi niya sa Isaiah 46, verses 9 and 10. Remember the former things of old, the past. For I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Alam niyo po ba na wala naman pong Diyos-Diyosan? No? Walang ibang Diyos. Walang Buddha. Walang Confucius, walang Krishna, wala pong lahat na ibang Diyos na iyon. Kathang-isip lang po ng tao. Ang natatanging Diyos ay ang ating Diyos na buhay. For I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Bakit? Declaring the end from the beginning and from ancient times, things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. Declaring the end from the beginning. Yung umpisa ng mundo, hanggang sa katapusan ng mundo. Ibinigay niya sa atin yan sa kanyang banal na salita. Declaring the end from the beginning, yung nangyari sa nakaraan, yung nangyayari sa kasalukuyan, at yung nangyayari sa darating pang panahon. Ganyan po ang kaalaman ng ating Diyos. Alam niya lahat. Alam niya lahat. Sabi sa Isaiah 41, 21, 22, kasi nga maraming idols ang Israel. Kaya sa kanyang pangungusap sa pamamagitan ng propetang si Isaiah, ito ang kanyang binanggit. Set forth your case, says the Lord. Bring your proofs, said the King of Jacob. Let them, yung mga idolaters, let them bring them and tell us what is to happen. Tanungin nyo nga dyan sa mga sinasamba nyong Diyos-Diyusan kung ano ang mangyayari. No? Tell us the former things. Tanungin nyo nga kung ano nangyari sa nakaraan, what they are, that we may consider them, that we may know their outcome or declare to us the things to come. Maraming sinabi ang ating Panginoong Jesus nung siya ay narito. Sabi niya dun sa mga bayan na kanyang kung saan siya nagministeryo, Chorazin, Bethsaida, sabi niya, woe unto you. No?
Kung yung mga narinig nyo ay narinig ng Tyre at Sidon, mga city sa Old Testament, sila ay magre-repent. So alam niya kung anong posibleng mangyari. Bagaman hindi ganun na nangyari in the past. Pero alam niya kung anong pwedeng mangyari kung narinig ng iba ang kanyang pinreach sa Chorazin at sa Bethsaida. Ganon din ang kanyang pagbigay ng sumpa sa Capernaum. No, sabi niya, kung narinig ng Sodom at nakita ng Sodom kung anong ginawa ko dito sa Capernaum at kung anong tinuro ko dito, sila sana ay nagsisi. So alam niya kung ano yung posible. Alam niya kung ano yung nangyayari. Alam niya kung ano yung mangyayari. Napaka-sarap pong kasama siguro sa pustahan. No? Ang ating Panginoon. No? Lalo na kung kayo'y nag-i-invest sa stock market halimbawa. No? Meron tayong kapatid dito, investor sa stock market. No? Ako po, paminsan-minsan nag-i-invest, pero hindi po masyado. No? Nag-i-invest sa stock market, alam niya kung ano ang mga kumpanya na mahusay ang performance sa nakaraan. Alam niya kung ano ang magaling sa kasalukuyan. At alam niya kung sinong kumpanya ang lalago at kikita maraming pera sa kinabukasan. Alam niya lahat. No? Huwag kayo mananalangin sa Diyos para tanungin sa Kanya, Panginoon, mag-i-invest ba ako sa ganitong kumpanya? Mag-i-invest ba ako sa stock index? Tataas ba o bababa? No? Kailangan nyo ng pananampalataya para dyan. Hindi lang pananampalataya. Kailangan ninyong aralin yung mga kumpanyang ini-investan ninyo. Pero ang Diyos, hindi niya kailangan aralin ng kahit na ano. Alam niya ang nangyari sa nakaraan, alam niya ang nangyayari sa kasalukuyan, alam niya ang mangyayari sa darating pang panahon. Sabi ng iba, kung ganon, ano pang lugar para sa human freedom? Para sa free will. Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng abilidad na mag-choose, na mag-decide. No? Na pumili ng tatahakin nating daan. So meron pa bang lugar ang human freedom? Kasi kung alam na niya ang lahat tungkol sa akin, alam niya ang aking nakaraan, alam niya ang nangyayari sa akin ngayon, alam niya ang aking kinabukasan. Mamaya makikita natin yan sa Psalm 139. No? Meron pa bang lugar ang aking pagdedesisyon ng sarili ko? Ganito po ang sabi ng ibang mga aklat. Nothing remains but to recognize that God's eternal knowledge of the outcome of the free will choices of human beings implies that there enters into these choices, notwithstanding their free character, kahit na sila ay free, na dinidecide ng individual, notwithstanding their free character, there is an element of predetermination to which the knowledge of God attaches itself. So kahit na malaya tayo na mag-decide, ang sinasabi ng katuruan na ito, ang kaalaman ng Diyos napapaloob pa rin, nasasakop pa rin sa kaalaman ng Diyos kahit na ang napakaraming permutation ng ating desisyon na ilalagay pa rin niya sa ilalim ng kanyang kaalaman. Walang kahit na ano na sa kanya'y nalilingid. Ang sabi ni Wayne Grudem, if God knows all our thoughts, words, and actions long before they occur, and He does, alam niya ang lahat ng ating gagawin. Alam niya ang lahat ng ating iniisip at iisipin. Alam niya ang lahat ng mga desisyon ng ating sasabihin. No? If God knows all our thoughts, words, and actions long before they occur, then there must be some sense in which our choices are not absolutely free.
Napapaloob sa kanyang kaalaman at control. Kahit na yung choices natin na malaya natin ginagawa. Ang hirap pong imaginein kung gaano kalakas ang Diyos na ganoon. Kung gaano kalawak ang kanyang kaalaman. At sakop niya pati yung mga pinipili nating desisyon. Ang maganda po doon, kung tayo po ay anak niya, ang ating mga pinipiling desisyon ay napapaloob lahat sa kanyang kaalaman at sa kanyang kontrol upang ang lahat ng ating iisipin, gagawin, aaksyonan ay magiging para sa ating kabutihan. Para sa ating kabutihan. Kung tayo po ay anak ng Diyos at tayo nananalig sa Kanya, oo nga, napapaloob sa lahat ng Kanyang kaalaman ng ating mga free choices, pero yung mga choices natin na yon ay Kanyang pagpapalain para sa ating kabutihan. Yung po ang kagandahan ng pagiging isang mananampalataya ng Diyos na nakakaalam ng lahat. Kasi alam niya lahat. No? Kung alam niya lahat, masarap manalangin sa Kanya. Panginoon, meron po akong kailangang gawin desisyon. Pero hindi ko po alam kung itutuloy ko ba o hindi. Bibitinin ko ba o hindi. Hihintayin ko ba o hindi. Panginoon, paano ba? Paano ba? Pwede kayong umasa na kung kayo'y mananalangin sa Kanya at sabihin sa Kanya, Panginoon, maaari po bang gawin na lang ninyo, itulot na lang ninyo ang dapat mangyari sa akin at ituro nyo lang sa akin kung saan ako dapat magpunta. Sapagkat alam na niya ang lahat ng ating dapat puntahan. Napakaganda po na manalig sa Diyos na ganyan. Pangatlo, ang kaalaman niya ay higit sa pag-unawa ng tao. Ngayon lang, parang hirap na tayong unawain. Hindi ba? Paano niya nalalaman ng lahat? Paano niya alam ang lahat na hindi niya inaral? Nasa kanya na lahat ang kaalaman, magmula pa sa eternity past. Hindi natin maunawaan yun kasi wala po tayong sense of the eternal. Ang kaalaman niya ay higit sa pag-unawa natin. Sabi nga sa Psalm 139 sa verse 6, such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Hindi ko magets. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maunawaan. Sabi sa Isaiah 55:9, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So dahil dito, hindi natin dapat pinangungunahan ng Panginoon. Hindi natin dapat sinasalungat ang Kanyang kalooban kung malinaw ito sa Kanyang salita. Sapagkat ang Kanyang thoughts are higher than our ways. At hindi natin kayang unawain lahat. Si Pablo, na siguro ang pinakamahusay na teologo sa lahat, sa kanyang aklat sa mga taga-Romans, ang sabi niya sa Romans 11:33, ay ganito, oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. Napawaw siya. Oh, the depth, sabi niya. Hindi niya malusong ang lalim. Hindi niya maabot ang taas. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and how inscrutable His ways. For who has known the mind of the Lord? Sino bang nakakaalam ng kanyang pag-iisip? Wala, di ba? Or who has been His counselor? Sino bang nagbibigay ng payo sa Kanya? Kailangan ba niya ng payo kung alam niya ang lahat? Hindi po. Or who has given a gift to Him that He might be repaid?
Kaya pagkatapos niyang sabihin lahat yon, sabi niya, for from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. Ganun na lang ang naging reaction niya. Hindi ko siya maabot, hindi ko siya marok, hindi ko siya malusong, hindi ko siya mayakap, yung buong kaalaman ng Diyos. Ano ang aking response? Worship. Kalwalhatian niya ang aking response. Sabi sa Colossians 2:3, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. All the treasures of wisdom and knowledge. Pangalawa, tingnan naman natin ang kalawakan ng ganap na kaalaman ng Diyos. Gaano kalawak ang kanyang ganap na kaalaman niya sa kanyang sarili. Kayo ba, kung tanungin ko kayo, kilala niyo ba ang inyong sarili ng lubusan? No? Sino ba sa inyo rito nakakilala ng inyong sarili ng lubusan? Lahat na nangyari sa inyo sa nakaraan, lahat na nangyayari sa inyo ngayon, at lahat ng mangyayari sa inyo sa darating na panahon. Wala, no? Ako nga, hindi ko maalala yung kinain ko kaninang umaga eh. No? Pero kung minsan naalala ko, yung pangalan ng isang kaklase ko nung grade 1. No? Bakit kaya gano'n, ano? Siguro sa ating pagtanda, parang nababaliktad na yung isip natin. No? Naalala ko yung mga hymno na inaawit ko nung ako'y grade 1, grade 2. No? Pero yung kinanta namin kaninang umaga sa main worship, parang hindi ko na naalala. No? Kayo ba, naalala nyo kung ano naramdaman nyo nung kayo'y pinanganak? Siyempre, hindi. Yung una ninyong iyak, kung malakas o hindi nyo alam yun. No? Wala sa atin na nakakaalam ng ating sarili na lang natin. Hindi natin kilala ng lubos. Ang Diyos, lubos niyang kilala ang kanyang sarili. At tanging ang nasa Trinity lang ang nakakakilala sa katangian, kaalaman ng Diyos. Sabi sa Matthew 11:27 ng ating Panginoong Jesus, all things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal Him. Napaka-exclusive po. Ang may kilala lang talaga sa Diyos ay ang kanyang anak. At sabi ni Pablo, ang kanyang Holy Spirit. Sabi sa 1 Corinthians 2 verses 10 to 11, these things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows a person's thoughts except the spirit of that person which is in him? So also, no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Ang sabi ni Apostle John sa 1 John 1:5, all things have been handed over to me by my Father. Sorry, Matthew 11:27 yun. This is the message we have heard from Him, sabi ni John, 1 John 1. This is the message that we have heard from Him and proclaimed to you, that God is light, and in Him is no darkness at all. Walang bahagi ng kanyang katauhan, ng kanyang persona, na madilim, na hindi niya nakikita. Alam niya ang lahat tungkol sa kanyang sarili. Ganyan po ang kalawakan ng kanyang kaalaman. Pangalawa, ang kanyang ganap na kaalaman ng buong sangnilikha. Ito ang talagang kagilagilalas. No? Matthew 10:29 to 30. Are not 2 sparrows sold for a penny? Yung ibong maliit, maya-maya ba ang tawag natin doon? Sparrow, no? Are not 2 sparrows sold for a penny? Napakamura nung panahon sa Israel. And not one of them will fall to the ground apart from your Father. Ito pa. But even the hairs of your head are all numbered. O yung iba sa atin na nagkukulang na ang hair, no? Siguro mas
madali ang pagnanumber ng ating Panginoon. No? No. Ako po marami pang hair. No? Salamat sa Diyos. No? Kasi kung ganito na ang mukha mo, tapos wala ka pang hair, no? Parang napaka-sobra naman ang, di ba? Mabuti na lang po, meron pa ho akong hair. Maputi na nga lang po lahat. No? At medyo numinipis na po dito. Kaya po ang pastime ng aking asawa, gumagawa po siya ng sabon. Nagre-research po siya ng sabon, ng shampoo na pwedeng gamitin sa buhok naming mga anak ko para hindi kami makalbo. No? Pero mga kapatid, kahit daw ang bilang ng ating buhok, ay alam niya. Ganon ang lawak ng kanyang kaalaman. At alam nyo, ito ang maganda dito. Hindi yung number of hair ang sinasabi ng Diyos dito. Ang sabi niya, sa original language, even the hairs of your head are all numbered. Ninumerohan niya isa-isa. Hair number 1, hair number 2, hair number 3, hair number 4. Ganon po ang kaalaman niya ng ating hair. Yung mga ganong kaliit na bagay, alam niya. Sabi sa Hebrews 4:13, and no creature is hidden from His sight. So lahat ng nilalang, all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give account. Kagilagilalas po, nakakatakot din po. Kasi if no creature escapes His sight, nakikita niya po lahat ng ginagawa natin. Proverbs 15:3. The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. So kung meron po kayong ginagawang evil, nakikita po niya. Kung meron po kayong iniisip na evil, alam po niya. Bago niyo pa isipin. Kung meron kayong balak gawing evil, meron kayong kapitbahay na gusto niyong sunugin ng basurahan, no? O kalbuhin ng aso, no? Alam na po ng Diyos. Alam po niya lahat. Nakikita niya po ang lahat. Kaya naalala ko po yung isang hymno na pinopularize ng isang singer, si Mahalia Jackson, na madalas umawit sa mga crusades ni Billy Graham nung araw. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Napakalaking comfort po mga kapatid. No? That He watches me kasi kahit maliit na pipit, kahit na maliit na maya, Kanyang nakikita at Kanyang kinagigiliwan. Pangatlo, ang Kanyang ganap na kaalaman ng bawat tao. Yung pong binasa natin kanina sa Psalm 139 verses 1 to 4. Ang sabi doon, O Lord, you have searched me and known me. Known, past tense. Searched, past tense. Ibig sabihin, sinaliksik na tayo ng Panginoon at alam niya ang lahat sa atin. Ano ang alam niya? You know when I sit down and when I rise up. Wow! So yung pagtayo ko kanina, alam niya yon. Yung pag-upo ko mamaya, alam niya yon. You know when I sit down and when I rise up. Lahat ng ating ginagawa sa buong maghapon, alam niya, natatalos niya. You discern my thoughts from afar. Ating pag-iisip, alam niya. Nakakatakot ano? Paano kung may iniisip akong masamang balak? Alam niya mga kapatid. Paano kung meron akong pinapanood, binabasa?
na nagpaparumi ng aking isipan. Alam niya, mga kapatid, yung pinapanood mo, yung binabasa mo, nakikita niya habang pinapanood mo o bago mo pa panoorin at bago mo pa basahin. Ganyan ang kanyang kaalaman. No? You discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down and are acquainted with all my ways. So hindi niya lang alam ang lahat ng iyong balakin. Alam niya ang lahat ng iyong ginagawa. All my ways. Lahat ng action mo alam niya. Kung minsan, pag nais nating magkasala, nagtatago tayo sa loob ng kwarto, sa privacy ng ating computer, sa privacy ng ating telepono, o di kaya pinapatay natin ang ilaw. Ito ang nakakatakot kung pinapatay niyo yung ilaw. Sabi sa verse 11, surely the darkness shall cover me. Yun ang iniisip ng mga gustong magkasala. No? And the light about me be night. Even the darkness is not dark to you. The night is bright as the day, for darkness is as light with you. Gusto niyo magtago sa dilim? Ang lahat ng ginagawa niyo sa dilim, ginagawa niyo na parang tanghaling tapat ang liwanag sa Kanya. Wala tayong pwedeng gawin na hindi niya nakikita ng malinaw na malinaw. Hindi niyo pa iniisip, hindi niyo pa ginagawa, alam na niya. Nakakatakot po ang ganitong kaalaman. Kaya naman po siya ang ating Diyos. Kaya naman dapat natin siyang sambahin. Kaya naman tayo dapat sumunod na lang sa Kanya. Kaya naman tayo dapat manampalataya na lang sa Kanya. Sabi sa Matthew 6:8, do not be like them. Yung mga Pharisees na nananalangin in the center of the street, sabi ng ating Panginoon, for your Father knows what you need before you ask Him. Yung kanina, yung mga nanalangin kanina, no? Bago pa kayo nanalangin, alam na niya ang inyong kailangan. Mas alam nga niya kaysa sa, sabi nga sa Romans 8:26, we do not know what to pray for. And so the Holy Spirit groans, prays for us. Dahil tayo mismo hindi natin alam kung anong dapat nating ipanalangin dahil hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Ngunit ang kanyang Espiritu, alam ang kanyang kalooban, alam ang kanyang nalalaman. So hindi nyo pa sinasambitla yung panalangin, alam na niya. So bakit pa ako mananalangin, Diyos? Diba? Sabihin ko na lang, Lord, Amen. Ganun ba? Alam nyo, sa ating Panginoon, kahit na alam na niya ako nung pangangailangan nyo, laking kagalakan niya ang marinig sa inyong bibig na inyong hinihingi upang ma-check nyo kung yung hinihingi nga ninyo ay nasa kalooban niya. Pangalawa, upang marinig niya ang inyong pananampalataya sa Kanya na siya ang magkakaloob nung hinihingi nyo. So kailangan nyo pa rin sabihin. Kailangan pa rin nating manalangin. Ngunit ang ating katiyakan na ito, alam na niya mga kapatid. Batid na niya ang lahat. Psalm 90 verse 8, you have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. Nako! Sa ating Diyos, walang secret sin. Ang lahat ng ating ginagawa, lalo na tayo na nanampalataya na kay Jesus, na pinananahanan na ng kanyang diwang banal, na nananahan na sa atin ang kanyang Holy Spirit, no? Kapag tayo'y nag-iisip ng kasalanan, nagsasalita ng masama, nasa puso natin ang kadiliman, gumagawa ng kabuktutan, ang lahat ng iyon ay nakikita niya
sa liwanag ng tanghaling tapat. Nakakahiya po, mga kapatid. Magkasala sa harap mismo, sa mukha mismo ng ating mahal na Diyos. 1 John 3:19-20. By this we shall know that we are of the truth and reassure our heart before Him. Paano ba magka-assurance, Pastor? Kasi madalas akong magkasala, nakikita pala niya. For whenever our heart condemns us, God is greater than our heart and He knows everything. Kaya si Peter, naalala nyo? Di ba dininay niya ang ating Panginoon? Tapos nakita sila dun sa pampang ng Galilee at nagluto ng breakfast si Kristo Jesus, no? Nagprito siya ng konting tilapia, no? At ipinakain sa kanyang mga disipulo. Ang sabi niya kay Peter, "Do you love me?" Sabi ni Peter, "You know, Lord, I love you." "Do you agapao me?" "I phileo you." Sabi niya. "Do you love me?" Sabi ni Peter, "I like you so much." Tapos tinanong niya the third time, "Do you like me?" Sabi ni Peter, "You know all things, O Lord, and you know that I love agapao you." Alam ng Diyos kung tayo'y ligtas at siya ang magsasabi sa ating puso. Mga kapatid, isang inawit namin kanina, itong awit na ito, I have a maker, He formed my heart, before even time began, my life was in His hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. Napakaganda pong katotohanan, mga kapatid. Napakatiyak ng kanyang pagkakakilala sa atin. Magkasala man tayo. Nabilang na niya ang lahat ng ating pagkakasala at pinarusahan na niya ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat na iyon ay maaari na niyang burahin. Pangatlo, ano ba ang kahalagahan ng lahat ng ito? Ng lahat ng kaalaman natin tungkol sa kaalaman ng Diyos sa atin. Naubusan na po tayo ng panahon. Sabi ko pa naman sa misis ko, naku, napakakonti ng aking preparasyon para sa sermon na ito. Baka wala akong masabi. Well, eto na naman tayo, overtime na naman. Sambahin natin siya na Ama natin na nasa langit, na pinakamataas sa lahat, ngunit may malasakit siya sa atin. Sabi sa Psalm 139 verse 5, "You hem me in, behind, before, and you lay your hand on me." Ang sabi ni David sa Psalm 8, no? Ginawa niya ang lahat ng sannilikha. Why, O God, are you so mindful of me? Bakit, Panginoon? Dahil sa kataas-taasan kang Diyos, mahal na mahal mo pa rin ako. Giliw na galiw ka pa rin sa akin. Kahit na alam mo ang lahat ng aking basura at baho. Why, O God? Kaya sabi niya sa verse 6, such knowledge is too wonderful for me. Too wonderful for me. Manalangin tayo sa Kanya ng may pag-asa dahil alam na niya ang ating mga pangangailangan bago pa tayo humingi. Di ba sabi niya sa Matthew 6:31, "Therefore, do not be anxious," wag daw tayong mag-alala, saying, "What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things na alam niya na kailangan natin, I will add unto you."
Manalangin tayo na may pananampalataya. Maging panatag tayo sa kaalaman na alam ng Diyos ang katotohanan kahit na tayo ay pinupulaan ng iba ng mga kasinungalingan. Merong ilan sa atin nakakaranas ng chismis. Nagiging biktima tayo ng chismis o maling mga paniniwala tungkol sa atin. Alam ng Diyos ang totoo. Sabi sa Job 23:10, "But He knows the way that I take. When He has tried me, I shall come out as gold." Alam niya, siya ang nakakaalam ng katotohanan. Sa totoo lang mga kapatid, ang importante ay yung katotohanan na alam niya. Hindi yung chismis na kinakalat na iba. Huwag kayong mag-alala. Siya po ang sasalo sa atin dahil hawak niya ang lahat ng katotohanan. Walang bahagi ng ating buhay na sa Kanya inalilingid. Kaya't wala tayong maitatagong mga sikretong kasalanan sa Kanya. Huwag natin gawin ito. Huwag tayong magtago. Kita naman niya eh. Kung nagkasala tayo, humingi tayo ng tawad kaagad. Maging ugali sana natin ang paghingi ng tawad sa Diyos sa tuwi-tuwi na dahil alam natin palagi tayo nagkakasala. At nakikita niya lahat, nalalaman niya lahat, ang bawat isa sa ating mga kakulangan. Alam ng Diyos ang lahat, manalig tayo sa Kanya kahit na hindi natin maunawaan ang nangyayari sa atin. Mga kapatid, nung inumpisa natin basahin ang Psalm 139, ang sabi ng salmista doon, si David, "O Lord, you have searched me and known me." Past tense. Pero, nung kanyang tinapos yung kanyang salmo, meron siyang dalangin. "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts." Pero sabi niya sa verse 1, "You have searched me and you have known me." Pero nananalangin siya ulit. "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts." Ito ang dalangin niya. "And see if there be any grievous way in me." Since na-search mo na ako, Panginoon, since kilala mo na ako, Panginoon, pwede ba paalam mo sa akin, ano ba talaga ang ginagawa kong mali? Ipamukha mo sa akin, Panginoon, upang ako ay magsisi at talikuran ko ang lahat ng hindi ko dapat ginagawa. And sabi niya, "Lead me in the way everlasting." Nung maliit po akong bata, tinuruan po ako ng nanay ko tuwing kami nagpa-family devotion. Ganito namin ini-end ang aming family devotion. Isang awit muli. Baka alam ng iba sa inyo. "Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free." Tayo po tumayo at tayo manalangin. Tunay nga po, Panginoon, saliksikin niyo po kami, bawat isa sa amin. Alam namin na ginawa niyo na ito at alam niyo na ang laman ng aming mga puso't isipan. Subukin niyo kami, Panginoon, at alamin ang lahat ng aming mga iniisip. At kung meron pong kasalanan, at tiyak na marami, Panginoon, sa aming kalooban, ituro niyo po sa amin ang tamang daan. Na kami ay umasa sa inyo para sa aming kaligtasan at hindi sa aming sariling gawa. Na kami natanggapin namin, Panginoon, ang kaligtasan na inyo nang nakamit para sa lahat ng maniniwala sa inyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, na kayo ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Kayo ay sinasamba namin, niluluwalhati namin,
pinupuri ka namin magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang sabi ng lahat ay, Amen. Magandang hapon po.